na kahit saan ka lumingon ay talamak ang mga banyagang mukhang nag-e-endorso sa mga lokal na clothing brands. Andiyan ang One Direction, si Nina Dobrev at si Ian Somerhalder para sa pension. At andiyan naman kumare kong si Natalia, si Katie Holmes at si Kate Hudson para sa kamiseta. At syempre hindi magpapatalo ang bench. Sila kaya nagtala kay Adam Levine, Taylor Lautner, sino yung isang gwapo? Si Lee Min Ho! My God, crush ko siya. Sa paglaganap ng globalisasyon at sa pagdami ng iba't ibang clothing brands sa Philippine market, matindihang pag-aalok na ang ginagawa ng mga kumpanya upang mas maalala at mas magustuhan ang kanilang produkto kaysa sa iba. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga naglalayong mapanatili ang kanilang negosyo sa industriya, sa kabila ng matinding kompetisyon. Mapapadali rin ito ang pagpapasya ng mga negosyante ukol sa mga dapat isagawang estratehiya ng pag-aalok. Nag-iisang global runway ng Kamaynilaan sa paniniwala ng mga negosyante. Ito ay epektibong paraan ang paggamit ng international celebrity endorser sa pag-aalok ng kanilang produkto. Ayon kina Friedman at Friedman, ang mga celebrity ay ang mga individual na kilala ng publiko dahil sa kanyang nakamit. Kaya naman, binibigyang kahulugan ni McCracken ang celebrity endorsers bilang mga individual na nagtatamasa ng public recognition kung saan ginagamit nila ito upang magtampok ng isang produkto sa mga patalastas. Ang mga kilalang personalidad ay may sinasabing may taglay na abilidad na mag-angat ng brand awareness, positibong imahe tungo sa isang brand, at kakayahang maging kaakit-akit ang isang palatastas sa mga customers. Gayunpaman, hindi lahat ng mga celebrity endorsers ay nagbubunga ng positibong resulta ayon kina Walker, Langmayer at Langmayer. Ayon naman kay McCracken, ang tagumpay ng celebrity endorsers sa pag-aalok ay depende kung angkop ang endorser sa kultura ng isang lugar, paniniwala at pamantayan ng mga tao. Kaya mahalagang maintindihan ng mga negosyante ang kultura ng kanilang target market para maging matagumpay. Ang Pilipinas, bilang isang kolektibistang lipunan, ay bumibili ng produkto batay sa pananaw ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Kaya, ang pag-upa na mapapagkatiwalaang endorser ay mahalaga upang magbigay kredibilidad sa isang produkto. Ayon naman kay Paek, ang mga lipunan na may mataas na power distance tulad ng Pilipinas na mayroong power distance index na 74 ay mas malamang sumunod o maniwala sa mga rekomendasyon ng mga pampublikong figura katulad ng mga celebrity. Upang malaman ang katotohanan sa paniniwalang ito, makipagpanayam ang mga mananaliksik sa 30 katao. At mula sa mga ito, 27 o 70% ang may kilala ng mga banyagang celebrity endorsers. At ito ay sina Marimar, One Direction, Marimar, Nina Dobrev, One Direction, Nina pala. Taylor Lautner, Wendy, si Ian Somerhalder, tsaka si Zac Efron. One Direction. Taylor Lautner, tsaka One Direction. Ako wala. Sa Twilight. Ano? Sa Twilight? Si Jake, si Rin. One Direction. Oh, Zac Efron. Zac Efron. Yes. Tsaka Si Limin. Si Limin. Oh my God, I love it. Ng 2 p.m. at tinanong na namin sila ng mga pananaw nila tungkol sa mga lokal na clothing brands na gumagamit ng mga celebrity or banyagang endorsers. Ito ang kanilang sinabi. Maganda yung product nila. Maganda talaga ang product nila. So, quality yan. Kasi Good quality. Tsaka world class. okay naman. If I'm not mistaken, it's also abroad. So, the way I see it, it's like the Filipino version of Rockman. Ano naman? Maganda. Good quality. Ganda. Modern.
Siyempre sikat, social, mayayaman yan. Okay po, yun lang. Diba? 22 o 80% sa mga ito ang hindi bumibili sa mga lokal na clothing brands na gumagamit ng mga banyagang celebrity endorsers. Ate. Ate. Hindi talaga. Hindi. Not necessarily. Opo. Hindi naman ako masyadong ano eh. Hindi naman. Minsan. No. Hindi. Usually mga kulungan yun. Brief, tibak. Ano Yun ang yung, binibili ko. yung ano nila pabango, yung so in love. Ikaw, namimili ka dun. Ito, Ay po. Namimili po. Ano po yung mga binibili niyo doon? Kabango. Kabango, ganyan. Gano'n po kaliit? Dagdag pa dito, kung ikukonsidera natin ang kulturang kolektivismo at ang mataas na power distance ng mga Pilipino, lalo lang pinapatatag nito ang konklusyon na hindi mabisa ang paggamit ng banyagang celebrity endorser kung ninanais ng isang lokal na clothing brand na mabili ng mga Pilipino ang kanilang mga produkto. Kahit sabihin natin na may kakayahan ito na pagandahin ang brand image at hindi rin naman umaayon ang mga katangian ng mga endorsers nila sa mga katangian ng target market ay hindi rin nabibili ang mga ito. Kaya dapat na eliminahin ang mga paniniwalang ito ng mga negosyante.